Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon na ngayon po ay nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kamusta po kayong lahat? At sa ating kapamilya, mga kaibigan dito sa Pilipinas, kamusta po kayong lahat? Inshallah po, nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuti po kayong mga lugar at maayos at safe naman. So for today's video, okay, may napanood ako, ito, mainit-init na naman, paulit-ulit ginagawa. Bakit ganon? Okay, bakit yung may mga posisyon sa gobyerno, paulit-ulit na lang sinasabi din na hindi po pwedeng daanan ang EDSA bus lane? Bakit kailangan gamitin ang posisyon? Okay, ito, si Marbil na naman. Anong bang aasahan natin kay Marbil? Sige nga, ang una pinagtanggol ang user, drug user. Ang sabi niya, hindi naman daw kasi lahat ng gumagamit is addict. Ang totoo daw niya, kaya daw gumagamit ang iba, pang extend lang daw ng lakas para daw masustain yung energy sa pagtatrabaho, lalo na pagka gusto OT o overtime sa trabaho. So, okay, sa akin kasi, hindi siya valid reason. At never siya naging valid reason. Okay? Kasi, saan ba nagsisimula ang addiction? Sa mga user. Hanggang sa hindi na nila ma-resist, nagiging addict na sila. Ganon kasimple yun. Okay, so going back tayo doon sa EDSA bus lane. Sino-sino na ba ang mga gumawa ng kalokohan sa EDSA bus lane? Kalokohan means hindi sumunod sa rules. Ang sabi nga, 'di ba? Zero tolerance na nga ang EDSA bus lane. Bus lang siya. Kaya emergency pa siya, pang-bus lang siya. At hindi mo po pwedeng idahilan ngayon na emergency. Dahil mismo yung nagpatawag sa'yo na si Rimulya, hindi naman daw emergency. They can wait. Pero ikaw ang idinadahilan mo ngayon, ang ipinagsosopla mo ngayon sa government body na sumita sa'yo, emergency. Sa pagkakaalam ko, may PCG nga pala doon sa EDSA bus lane, 'di ba? Mga nagbabantay diyan is talagang mga PCG pa. So meaning hindi mo din nirerespeto itong ating Philippine Coast Guard. Ilan pa ba ang kailangan magbantay doon? Para bigyan ng respeto itong mga military. Ay, ano ba? Yes, general ka ng PNP. So, ibig sabihin, pag general ka ng PNP, wala ka ding respeto sa rules ng Pilipinas, wala ka ding respeto sa mga military, at wala ka na ding respeto sa kababayan mo. At sasabihin, maghahanap ka pa ng law na bawal pag emergency. Sana lahat na lang na may emergency pwedeng dumaan doon. Komo ba CPMP? Dadaan doon? Komo ba kongresista? Komo ba senator? Anak ng senator? Ganyan talaga ngayon. Ewan ko na lang kung ito makakaalagwa ba? Kasi usong-uso naman sa gobyerno yung i-arbor mo na lang sa akin to. Arbor. Salitang arbor. Kaya lang paano yung iba na natitikitan, nababalita, hinuhuli? Ikaw como GPMP, hindi na pwede. Ang alam ko kasi pagka ikaw ang nasa posisyon, kailangan huwarad ka, ikaw ang dapat na tinutularan. So, paano kang tutularan kung ganyan? Diyos ko, Marbil, ano mga pinaggagawa mo? Bakit binibigyan mo ng kahihiya ang PNP? Supposedly, ikaw mismo ang nagagalit sa mga tao o sa mga tauhan mo na hindi sumusunod sa rules. Pero ikaw, what? Anong iisipin ng mga PNP, na tao mo?
Ay, sabi nga ni General Marbil, may emergency naman. So, dito na lang kami dadaan. Lahat na lang ngayon dadaan dyan. Ganon pa yun. Diyos ko, inalila. Grabe talaga tong mga power tripping nito. No? Como mga nasa posisyon, como nasa, alam mo yun, ginagamit ang impluensya. Ayun ba ang turo sa inyo ng admin? Gamitin ang impluensya para makaalagwa sa lahat. Ganon ang rules ngayon. Ano pang po pwedeng sabihin sa'yo, Marbil? Wala na eh. Kasi, noon pa lang, nung pinaalagwa mo pa lang yung salita na yung user hindi naman addict. O okay lang yun. Parang, doon na totally talaga nawala nawala na talaga yung sabihin na nating respect sa'yo. Iniiwasan ko na nga na makita ka sa sa YouTube. Well, anyway guys, I don't care dun sa mga bashers ko ha. Ang katwiran nila ano naman pakialam sa'yo ni Marbil. Yes, ako din naman walang pakialam. Kaya lang, ang pakialam ko kung dumadaan kasi ako ng EDSA. At ilang beses na din ako nagkaroon ng emergency. Pero never kong naisip na sabihin na ipadaan nyo yan sa sa EDSA bus lane. You know why? Kasi, yes, normal na tao ako, wala akong posisyon. Kasi sumusunod ako bilang mamamayang Pilipino. Pero bakit ito may posisyon na nga sa Pilipinas? Tapos, supposedly dapat sila ang sumusunod din sa rules sa batas, rules and regulation, para sila ang maging huwaran, di ba? Tapos ipapasabi mo pa dun sa sumita sa'yo na Chief PNP, emergency lang. Marbil, dating PSG ang pamilya ko. Alam naman natin ng mga ganyang sistema. Yung arbor na kasi may emergency. Buti nga hindi pa nauuso yung buti nga hindi nauso yung calling card. 'Di ba? Yung calling card binibenta yan para ka-close yung contact ko to, ganon. Para makaalaga sa traffic. Diyos ko. Ay, nako. Mga ilang taon pa kaya bago ka mapalitan. Yun na lang siguro ang iisipin namin. Kasi kumbaga sa addition, subtraction, simple arithmetic. 'Di ba? Hindi ma-solve. Sa GMRC, simple rule. Bawal dumaan. Can it be follow? So, yun lamang guys. Ito na naman. Nandito na naman siya sa balita. Kayo na ang humusga sa Chief PNP. At sa aking mga kaibigan na mga PNP. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alam ko naman na hindi nyo siya susundin dahil magkakaiba naman talaga kayo, no? Pero, inshallah talaga, ma-realize nyo din na itong Chief PNP nyo, ewan ko, hindi ko masabi. Kasi, minsan isusumbat pa yan na sabihin na pag may nangyari sa inyo, wala nang tutulong sa inyo dahil sinisita nyo kami. May ganon. Nangyari sa akin yun. Sinumbatan ako ng PNP dahil doon. Anyway, madaming pang nangyari sa akin. Okay? Kaya hindi ako nagtataka bakit may mga ganyang klaseng polis dahil nga kasi, ayan ang chip nila ngayon. So, yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.